Ang ating pong mensahe po sa hapon ito ay may kaugnayan po sa mga mahirap na desisyon na kailangan natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Marami pong halimbawa sa Biblia. Una-una si Abraham, na siya inutusan ng Panginoon, nayain niya kanyang putong na anak na si Isaac. At gayon din po si Naaman, na inutusan po siya ng Diyos na lumablog, ang propeta ng Diyos na lumablog sa ilog ng Jordan, pero ayaw niya dahil ito ay labag sa kanyang kalooban. At ang paglalakbay po ni Abraham mula po sa pinanggalingan niyang lugar ng ito po yun. Sa kasalukuyang panahon, ito yung Iraq, hindi ng Iraq. Ngayon, mula dito siya naglakbay, pupunta sa Haran, hanggang sa lupa na ipinakita sa kanya ng Diyos. Lahat ng mga ito ay hindi madaling desisyon na ginawa nila. Pero makikita natin mamaya, sila po ay sumunod. Pag dumarating po sa atin ng ganitong pagkakataon, meron tayong sitwasyon na kinakailangan tayong gawa ng desisyon sa isang mahirap na sitwasyon. Ito po ay nagpapakilala ng ating kalagayan sa ating pananampalataya. Ano ba ang kalagayan ng ating pananampalataya? Kapag tayo po ay sumunod, kahit na ito ay mahirap na gawin, ipinakikilala tayo may matatag na pananampalataya. Kung tayo naman po umiwas, dahil ito'y napakahirap gawin, ito nagpapakita na meron tayo mahinang klaseng pananampalataya. Yun lang po makikita natin kung minsan, na dumarating sa ating buhay na kinakailangan tayong gawa ng mahirap na desisyon na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Wala-wala si Abraham. Noong panahon na yun, ang pangalan pa niya Abraham pala. Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ito po sa Genesis chapter 12 verse 1. Siya po'y nakatira sa lupain ng Ur. Malayo po yan, 1,000 kilometro yun. Mula sa Ur hanggang sa lupain ng Canaan. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain itinuturo ko sa iyo. Gagawin kita ng isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang pagbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpahin ko ang susumpa sa iyo. At sa pamamagitan ng mga langit at sa lupa, ay pagpapalain. Yan yung makikita natin. Isinama ni Abraham si Sarai na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid, so pamangkin niya si Lot, at ang lahat ng pag-aaring kailang natipon, at ang mga tao kailang nakuha sa Haran, at umalis sila at upang pumunta sa lupain ng Canaan at nakarating sila roon. Dumaan sa lupain si Abraham hanggang sa lugar ng Shechem, sa punong Encina ng More, noon ang mga Kananeo ay nasa lupain iyon. So sila pumunta sa lupain ng Canaan. So walang kinalaman si Abraham sa lupain ng Canaan. Sa galing sa lupain ng Ur, wala siyang alam kung ano yung pupuntahan niya. Hindi katulad sa panahon natin ngayon na madaling malaman niya dahil sa napakabilis na impormasyon. Pero si Abraham, wala siyang alam sa kanyang pupuntahan. So kung titignan natin ang paglalakbay ni Abraham, ito yung silupay ng Lord. Sa kasalukuyang panahon, ito lugar na ito, ang bansang Iran. Ito ang bansang Iran. Ito yung bansang Iran na yun, sa Earth. Nagkalakbay siya dyan, tapos sabikto sila sa Haran, at hanggang sa makarating sila sa lupain ng Canaan. Kung ating susukatin, ang kanyang paglalakbay, humigit kumulang sa 1,000 kilometro. Kung sa kasalukuyang gusto niyo malaman, kung gano'ng kalayo yun, ito yung mula sa Pasay hanggang sa Tacloban. Sa 1,000 kilometro yun. Kung talakaran mo yun, napakahaba no. Yun ang ginawa ni Abraham nang siya'y tawagin ng Diyos sa Ur at muling tawagan sa Haran upang pumunta sa lupain ng Canaan. So, isipin po natin yun. Kung gaano kahirap ang sinong ni Abraham. Hindi po sa panahon natin ngayon na ang lahat ng mga daan ay secure.
Kaya malaya ka makalakbay. Noong panahon na yun, hindi. Maraming masasamang tao ang maaari mong makita sa daan. So yun ang makikita nating parang naranasan ni Abraham, mga kapatid. Kinakailangan iwanan ang kanyang lupain, yung security ng kanyang lupain. Pagka tayo nasa ating lupain o homeland, andun ang ating mga kamag-anak. So hindi tayo po ay relatively safe. Iniwan yun ni Abraham. Nung siya'y nakarating sa Haran at siya'y umalis patungo sa Canaan, siya'y 75 years old. So hindi na siya bata. May edad na rin si Abraham. Hindi niya alam kung lupain kung saan pupunta. Hindi ka tulad sa panahon natin na napakadali. Meron kang ways. May mapupuntahan mo na yun. I-google mo, meron ka naging informasyon kung anong klaseng lupain ang pupuntahan mo. Yung ganong klaseng kaparaanan ay wala sa panahon ni Abraham. Wala talaga siya alam sa lupain na kanyang pupuntahan. Pero siya'y pupunta ron dahil sa kanyang pananampalataya. Dito sa Hebrews chapter 11, verse 8. Sayin mo natin. Dito sa Hebrews chapter 11, verse 8. Siya'y pumunta roon, sinabihan siya ng Diyos, at siya'y sumunod. Kaya sabi rito, sa pananampalataya, si Abraham ng tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Gano'n mahirap na mga na ikay pupunta sa isang lugar na hindi mo alam kung saan ka pupunta. At wala ka nalalaman sa lupay na pupuntahan mo. Pero tingnan po natin sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi pananampalataya, sinabihan siya ng Diyos. Umalis ka diyan, kanya, pumunta ka sa lupay na ipakikita sa iyo. At siya naniwala at siya sumunod. Hindi natin makikita katindi ang pananampalataya ni Abraham. Pangalawa, nung siya'y subukan ng Diyos, na kung ano ang gana ng kanyang pananampalataya. This is Genesis chapter 22, verse 2. Then he said, take now your son, your only son, Isaac, isa lang anak na dyan, dahil pinalayo sa Ismael, whom you love, na iyong minamahal, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Yung kanina, mahirap na yun. Ito mas mahirap pa. Dahil nutusan siya, nayayain niya kanyang pututang anak. Kaysa isang anak na kanyang minamahal. Ay nutusan siya ng Diyos na yayain niya ay kanyang anak. Na kanyang minamahal. Your only son, whom you love, sa lupain mo ng Moriah. And offer him there as a burnt offering. So napakahirap to, mga kapatid. Dito na naiipit si Abraham sa pagitan ng kanyang anak at ng Diyos. Siyempre, bilang anak, bilang ama, meron tayong pagmamahal sa ating mga anak. Pero meron tayong pagmamahal sa Diyos. Alam, mas mahalaga sa kanya, ang Diyos o ang kanyang anak. Napakahirap nun. Kung siya ang pipiliin mo, isa yung tusan, na nabasa natin, nayahin niya si Isaac bilang isang offering na papatayin. Pero siya pinangakuha ng Diyos na sa pamagitan na siya akin tatawagin ng iyong binigay. So ito'y dalawang bagay na magkalaban. Kaya ito'y dalawang bagay na magkalaban. Patayin mo si Isaac, pero sinasabi ko ng Diyos na kay-Isaac, sa kay-Isaac darating ang binigay. Sa mga tweets, sa laing isa at manggagaling ang ating Panginoon na siyang binig na makikita sa Galatians chapter 3, verse 16. So magkalaban sila. Yahin mo, patayin mo, pero nasa kanya yung pangako kay Isaac. So paano tutuparin ng Diyos yung pangako kay Isaac kung papatayin mo siya? So ito yung dalawang magkalabang bagay sa na binigay ng Diyos. Pero pasilin po natin, si Abraham, siguro ng gabing iyon, na sinabihan siya ng Diyos, hindi siya makatulog. Siyempre, isipin niya yung gagawin niya. Na napakahirap, gaya niya kanyang anak. Pero si Abraham, makikita natin, wala tayong nakitang alinlangan kay Abraham. Siya determined
na sumunod sa Diyos. Basahin natin. Dito sa Genesis chapter 22, verses 3 to verse 10. Ito po ang ating mababasa. Hindi nagkatubili si Abraham. Siya determinado sumunod. Wala siyang pagbabago ng kanyang kaisipan. Basahin natin. Si Abraham ay maagang bumangon. Yun ang nagpapakita na siya ay handang sumunod. Siya ay maagang bumangon, sinasabi sa atin, at inihanda ang kanyang asno, isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. At siya naganda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Na ikatlong araw, so tatlong araw siya naglalakbay, na ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanya natanaw ang lugar na yon sa malayo kanya. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo dito at nangasno, at ako at ang bata ay pumunta roon upang kami sumamba. Babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang anak, Ama ko. At kanyang sinabi, narito ko, anak. Sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? At sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y walis na magkasama. At nang sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos, nagtayo naman si Abraham ng isang tambana, inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng tambana. Inihunat ni Abraham ang kanyang kamay at inawakan ng patalim upang patayin ng kanyang anak. So, ang Biblia, sinasabi lang sa atin yung nangyari. Hindi sinasabi sa atin ang emosyon ng nangyari. Kaya pasilin po natin, kung ikaw si Isaac, at ikay tinalin ni Abraham at kay papatay, anong iisipin mo? Yun yung mahirap kay Isaac. Bakit ako papatay na aking ama niya? At ako'y ihandog bilang handog na susunod. Diyak, yun ay nasa kaisipan ni Isaac. Pero si Abraham, sa kanyang kaisipan, bagaman hindi kaisipan lang ni Abraham. Dahil alam po natin, hindi pinayagan ng Diyos na patay ni Abraham ang kanyang anak dahil sinusubukan lang siya ng Diyos. Pero sa kaisipan ni Abraham, kahit mamatay si Isaac, kayang buhay muli ng Diyos upang tuparin ang kanyang pangako. Yun ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Hindi niya pinagdududahan ang kapangyarihan ng Diyos. Basahin po natin. Hebrews chapter 11, verse 17. Sa pamamagitan ng pananampalataya ng subukin si Abraham, ay kanyang inandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang magandog ng kanyang buktong na anak. Na tungkol sa kanya ay sinabi kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi. Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhay ng Diyos ang isang tao at sa patalinagang pananalita siya'y muli niyang tinanggap. Yun ang kanyang kaisipan. Wala siyang pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Na kahit patay niya si Isaac, kahit buhay ng Diyos kanya. Upang tuparin niya ang kanyang ipinangako kay Isaac. Ang pangalawa po ay si Joseph. Si Jose o si Joseph ay kalabing isang anak niya ko. Siya ang anak niya kay Raziel, na kanyang minamahal. So ito si Joseph. Nung siya pinagbili, siya bunso. Pero eventually, nagkaroon siya ng kapatid na si Benjamin. So si Jose, makikita natin. Si Jose ay pinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga Ismaelita o Ismaelites at siya inaibabenta sa Egipto. Pero siya ginawag ka ng kamay ng kanyang Panginoon ng pangalan ni Potiphar. So nagkaroon siya ng mataas na katungkulan sa tahanan ng kanyang Panginoon. Bali siya ang mayroong responsibilidad sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon. Pero yung kanyang asawa, na hindi mabuting asawa, ay nagkaroon ng pagnanasa kay Jose.
Dahil si Jose matipuno at magandang lalaki. So Genesis chapter 39 verse 7, and it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, lie with me. Sabihin mo kanya. So, ibig sabihin, kung sa ating kasabihan, palay na lumalapit, palay na eh. Tutukoy mo na lang. Pero hindi totoo kay Jose. Dahil hindi pinatulan ni Jose yung pagnanasa ng asawa ng kanyang Panginoon. So, Genesis 39 verse 8. But he refused and said to his master's wife, look, my master doesn't know what is with me in his house, and has committed all that he has to my hand. There is no one greater in this house than I, who has kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? So, hindi sinabi niyo siya, ako pinagkatiwalaan ng aking Panginoon sa lahat ng mga bagay sa tahanan ito, maliban sa iyo, kanya, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Kung paano ko gagawin ng ganitong malaking kasamaan at pagkasala sa Diyos. Tingnan niyo ang kanyang katapangan na matinding tapat sa gitna ng tukso. Babae na lumalapit sa kanya. Pero hindi pinatulan ni Jose. Dahil nalalaman ni Jose kung anong tama at kung anong mali. At tayo na magkasala laban sa Diyos. So yun ay paulit-ulit na sinasabi ng kanyang asawa ng kanyang Panginoon. Dito sa Genesis 39 verse 11, but it happened about this time when Joseph went into the house to do his work, and none of the men of the house was inside. So dalawa lang sila. Yung babae at si Jose. Then she caught him by his garment, saying, lie with me. But he left his garment in her hand and fled and ran outside. Kailangan natin unawain, yung mga damit nila ay may panloob at panlabas. Meron silang under sa loob at meron silang damit sa labas. Ang nakuha ng asawa, hindi po ako yung panlabas sa damit. So si Jose tumakbo na yung panloob lamang kanya suot. At ang ginawa ng asawa ni Potiphar ay binigyan siya ng maling obsesyon. So sabi niya, itong Hebreo na yung pinili, ginawa na walang masama. Bagamat wala naman siya ginawang masama. Dito natin makikita, minsan tayo po ay nag-iisip. Bakit nangyayari ang masamang bagay sa mga mabubuting tao? Dito isang halimbawa, no? Isang masamang bagay ang nangyari sa isang mabuting tao. Dahil sa kasamaan ng ibang tao. Usahin natin sa 39, 14 to verse 20. Siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinabi siya kanila, tignan ninyo, ang aking asawa ay nagdala sa atin ng isang Hebreo upang tayo tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y nagsisigaw ng malakas. Ganun talaga yung mga tao nagkakasala. Sila nagsisinungaling. Binabaliktad nila yung sitwasyon. Tuloy po na. Na makita niyang naiwan ang kanyang suot sa kamay niya, ay tumakas sa labas ng bahay. Siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay. Sinabi siya kayo, tignan ninyo. Ang aking asawa nagdala sa atin ng isang Hebreo upang tayo tuyain. Pinasok niya ako pa ako'y sipingan at ako'y nagsisigaw ng malakas. Namalig na ako'y nagtaas ng tinig at nagsisigaw, naiwan niya ang kanyang suot sa aking tabi at tumakas at lumabas ng bahay. Pagkatapos ay iningatan niya ang kasuotan ni Jose hanggang sa pagdating ng kanyang as-amo sa kanyang bahay. Sinabi niya sa kanya ang mga salita rin ito. Na sinasabi, pinasok ako ng aliping Hebreo na yun dinala sa atin upang tuyain ako. Na nagtaas ako ng tinig, ay ako'y nagsisigaw, kanyang naiwan ang suot niya sa aking tabi, tumakas na papalabas. Namalig ng kanyang amo, ang mga sinabi ng kanyang asawa na sinasabi, ganito ang ginawa, na sa akin ng lipin ay nagalab ang kanyang galit. Siyempre, nagalit siya. At sinabi lang ko, sa verse 20, kinuha ng kanyang Panginoon at inilagay sa pinagkuhan sa lugar na pinagkukulungan ng mga pinagkulang hari. Kung ano kasalanan siya, wala. Pero dahil sa kanyang paninindigan na gawin ang tama, siya nakulong.
na walang kasalanan. Ay ibig sabihin, pinili ni Jose na mabilanggo, hindi siya magkasala. Ito yung tinatawag na sa bagong tipan ng virtue o moral courage, ganyan. Piliin mo ng magdusa kaysa magkasala. Kung yun ay mahirap na desisyon, ni Jose, sinaaman. Sinaaman, siya po yung pangunahing, siya pinuno ng upo ng Syria. O baka, siya chief of staff ng upo ng Syria. Pero ang problema ni Naaman, siya yung ketongin. Meron siyang leprosy. Na kahit sa panahon na yun, kahit sa panahon natin ngayon, bagamat meron ng gamot ngayon, pero ng panahon na yun, walang gamot ng leprosy. Kung pag kayo nagkaroon ng leprosy, kayo magkakaroon ng leprosy, hanggang kayo siya mamatay. So dito po sa pangalawang hari, kalimang kabanata, kasampo kayo hanggang kalabing-dalawa. Si Eliseo ay nagpadala ng mga sugo sa kanya na sinasabi, umayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. Ang laman ay mampanunumbalik at ikay magiging malinis. Muna siya ay naggalit at umalis na sinasabi, akala ko itiyak na lalabasin niya ako at tatayo sa pangalan ng Panginoong Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagkakalingin ng ketungin. Hindi ba ang Abana at ang parpar na mangilog sa Damasco ay higit na mabuti kaysa sa lahat ng mga tubig sa Israel? Hindi ba maaaring maligo sa mga yon at maging malinis? Kaya siya pumihit at umalis na galit na galit. Ito ang problema ni Naaman. Ang problema ni Naaman ay hindi yung mahirap ang gagawin niya. Napakadali no. Ang problema ni Naaman ay yung pride niya. Dahil siya yung puno ng upo ng Syria, inaasahan niya na lalabas si Eliseo. Yun ang kaisipan ng mga tao may mataas na katungkulan. Na pagka siya pupunta sa bahay mo, ikay lalabas. Sasalubungin siya. Kasi Eliseo, hindi niya ginawa yun. Nagpadala lang siya ng sugo. At pinasabi kung anong gagawin niya. Kaya nagkala si Naaman. Akala niya yung tubig ang maglilinis. Pero nang sumunod, si Naaman, siya bumalik. Ito, beses na siya maglulublob sa ilog ng Jordan at siya gaganin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ni Naaman dahil sa kanyang pride, hindi ba pwede siya abanang parpar? Ay, hindi, mas malinis sa tubig doon. Kaysa sa mga ilog ng Israel na marumi, kanya. Pero ang kalooban ng Diyos, maglublob ka ng 7 beses kayo, at ikay gagaling. Yun ang kalooban ng Diyos. Sabay gumaling. Siya'y gumaling nang siya'y sumunod. Nang sinaaman ay nagpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Diyos, siya'y gumaling. Sa 2 Kings 5:13, and his servants came near and spoke to him and said, my father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? Kung nagpagawa siya ng lagi ng bagay, di mo gagawin ka. How much more then when it says to you, wash and be clean? Gano'n kahit kadali yun. So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and it was clean. So, ang problema ni Naaman ay ang pride. Ang problema ng mga tao, kaya hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ganun din, pride. Pero ang nakikita rito, kung ikay sumunod sa kalooban ng Diyos, ikay gagaling. Hindi yung tubig ang nagpagaling, kundi kapangalan ng Diyos. So yan po si Naaman. Ngayon, ito naman po yung mga tao na galing sa pagkalibing. Ang kasaysayan pa sa Israel, sila po yung naging matigas ang ulo, at sila yung nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosa. Ilang beses na sila yung kinausap ng Diyos, na sila yung manubalik sa Diyos. Pero ayaw nila. So eventually, sila yung pinarusyahan ng Diyos, at sila naging alipin sa lupin ng Babylon sa loob ng 70 taon, 70 years. In other words, yung pumunta noon, namatay na yun. Yung bumalik sa Israel ay isang bagong lahi. 70 years na yun. Kaya ang ito mga bagong lahi,
Sila po'y determinadong ayusin ang kailang buhay sa harapan ng Diyos. Naiayos na nila karamihan ng kailang pananampalataya maliban sa isa. Ang problema nila, sila nag-asawa ng mga babaeng taga-ibang lupain. At sa bagong lumang tipan, hindi pinagbabawa ng Diyos na mga lalaking Israelita ay mag-asawa ng ng ibang lahi. Ayaw ng Diyos yun. So yun ang kasalanan nila, mga kapatid. At ito po ay kanilang binigyan ng solusyon. Basahin natin. Dito po sa Ezra. Mapas tayo. Ezra. Nehemiah. Ezra. Chapter 10, verse 2. Si Sekanias, na anak ni Jael, isa sa mga ni Elam, ay nagsalita kay Ezra, kami ay nagkasala laban sa ating Diyos at nag-asawa ng mga banyagang babae mula sa mga mamayan ng lupain. Subalit kahit ngayon, may pag-asa sa Israel sa kabila nito. Ganyan. So, ibig sabihin, nagkasala kami. Pero mayroong pag-asa ang Israel sa bagay nito. Ano yun? Ang solusyon, hiwalay nila kailang mga asawang taga-ibang lupain kahit na sila may mga anak. Kaya ngayon yun. Sa verse 3 nang sinabi, ngayon ay nakipagtipantay sa ating Diyos na paalisin ang lahat ng mga asawang ito at ang kailang mga anak ay sa payo ng ating Panginoon at ang mga nanginginig sa utos ng ating Diyos at gawin ito ay sa kautusan. Pwede natin namin ito. Iiwalay mo kasi mga asawa, pati na iyong anak. Dahil na yan ang utos ng Diyos. Sila'y sumunod. Sabihin, sila'y sumunod. Kahit napakahirap ng desisyon ng utos na yun, sila'y sumunod. Dahil meron sila takot at pananampalataya sa Diyos. Dito po sa Ezra, chapter 10. Ang paring si Ezra ay tumayo at sinabi sa kanila, kayo lumabag at nag-asawa ng mga babaeng banyaga. Kaya't lumaki ang pagkakasala sa Israel. Ngayon nga'y mag-umpisal tayo sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga ninuno, at inyong gawin ang kanyang kalooban, humiwalay kayo sa mga mamayan ng lupain at sa mga banyaga. Na magkagayon, ang buong kapisanan ay sumagot ng malakas at tinig, gayon nga, dapat namin gawin ang ayon sa sinabi mo. Ginawa ba nila? Ginawa nila. Sila yung miwalay sa kailang mga asawa, kailang mga anak. So katulad ni Abraham, sila naihipit ang pagmamahal nila sa kailang mga asawa at mga anak. At ang pagmamahal nila sa Diyos at ang kanyang kautusan. Sino nagwagi? Ang Diyos. Sila yung sumunod. Aplikasyon po natin ngayon sa aral na ating natunghayan. Yung mga desisyon, hindi pa tayo Kristiyano, ng pagsunod sa Ebanghelyo. Ito yung mahirap na desisyon. Kumisya ng ating mga magiging kaaway ay ang ating Panginoon. Sila'y sasalagsan kung hindi sila Kristiyano sa ating desisyon na maging Kristiyano. So yun ay isang mahirap na desisyon. Sa Mateo, chapter 10, 37 to 38, anong gagawin natin sa ganung pagkakataon? Kailangan tayo sumunod sa Diyos. Katulad ng nakita natin. Basahin po natin. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin kanya. Ibig sabihin, kahit sa ating pamilya, dapat ang prioridad ay ang Diyos. Kung silang balakid sa pagsunod sa Ebanghelyo, kailangan natin gawin. Kumisa na natin kayamanan ang nagiging balakid kung bakit hindi tayo susunod. Dito po sa Lucas chapter 18, verse 18 to verse 23, isang batang mayaman na namamahala, the young rich ruler, ay pumunta sa ating Panginoon. Mabuting gulo, kanya. Ang sabi ng Panginoon, bakit mo tinatawag na mabuti? Hindi sila mabuti ang Diyos. Siya nagtanong, ano ang ating gagawin para makapasok sa karin ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, Panginoon, gawin ang kautusan niya. Ang sagot ng batang
mayaman, ginawa ko na yun sa aking pagkabata. Ang sabi ng Panginoon, meron ka pang isang kulang, ganyan. Ipagbili mo ang iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Alam natin kung ano nangyari, siya umalis, nalulungkot. Sapagkat siya'y napakayaman. Pangatlo, ang ating mga kaibigan. Sa John chapter 12, 42 to 43, may mga namumuno sa Mangudyo na naniniwala sa ating Panginoon. Pero natatakot sila sa kanilang mga kaibigan. Sabi natin. Gayun din, gayun man, maging sa mga pinuno ay maraming sumasampalataya sa Kanya. Dahil sa takot sa mga Pariseo, ay hindi nila pinahayag baka sumapalaya sa sinagoga. Sapagkat iniibig nila pagpuli ng mga tao kaysa sa pagpuli sa Diyos. O ating mga maling paniniwala sa pananampalataya. Sa Matthew 15 verse 9, ang sinabi ng Diyos, ang bayan ito ay malayo sa akin Kanya. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na ginagawa bilang utos, ang mga utos ng tao Kanya. So kahit na kung ating pananampalataya mali, yun yung nagiging malakit sa ating pagsunod. So, ang utos ng Diyos sa mga pangako laban sa ating kalooban. May mga pamilya, lumalaban sa ating kayamanan, etc. Ang sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabuti sa maliligtas, dapat hindi sumasampalataya parusahan. Kung tayo matatalo ng ganito mga bagay, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Hindi tayo maliligtas. So yun isang aplikasyon. Sa ating mga trabaho, kung minsan ang ating trabaho ay labag sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, ay magnanakaw. Doon sa Ephesians chapter 4, verse 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa kanya. Kung di gawa na mabuti sa kanyang magkamay, upang meron sa maibigay sa mga nangangailangan kanya. Kung trabaho na labag sa kalooban ng Diyos, kailangan nating iwanan. Sa Matthew chapter 6, verse 33, hanapin muna niyo ang kanyang kaharan at ang kanyang katwiran at pagdaragdag ang mga bagay na ito kanya. Ano sa Hebrews chapter 13, 36, may pangako ang Diyos na hindi tayo mapabayaan. Basahin po natin. Dito po sa Hebrews chapter 13, verses 5 to 6, kung tayo po ay magiging mapasalamat sa ating mga tinatangkilik, hindi tayo mapabayaan ng Diyos. Ito po ang ating mababasa. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan sa mga kung anong meron kayo sapagkat sinabi niya sa anumang paraan na hindi kita iiwan o papabayaan man. Kaya panatag natin masasabi ang Panginoon na ay katulong, hindi ko matatakot anong magagawa sa akin ng tao. So, huwag tayo matakot. Huwag tayo mapabayaan ng Diyos. Kapag ka ating gawain, trabaho ay nangangulugan, na tayo mahiwalay sa mahabang panahon sa ating pamilya. Katulad po tayo, may asawa tayo, tapos mag-abroad ka, at iwan mong pamilya mo. Yun po isang mahirap na desisyon. Oo, ikaw ay magkakaroon ng mas mataas na taas ng pamumuhay, pero meron naman siyang kabayaran. Yung matagal na pag-ihiwalay sa iyong asawa. Marami tayo nakita gano'n na nag-ihiwalay dahil matagal silang hindi magkasama. Sa 1 Peter chapter 3 verse 7, hindi naman kayo mga lalaki maging mapabigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama at bibigyan ng karangalan ng babae bilang isang mas marupok na sisidlan, yamang sila may tagapagbari, biyaya ng Diyos, kanya. Doon po sa English, iba isa, yung sa natin. Doon sa aking Biblia, sabi nito, makipamahay kayo, kanya, sa inyong mga asawa. Bisa huwag tayo umiwalay. Yun na lang po natin. Ito ang ating mababasa. You husbands, in the same way, live with your wives in an understanding way. As with someone weaker, since she is a woman. And show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. So, hindi po pwede yun. Dahil po ay mahiwalay sa mahamang panahon.
sa ating kalagayan, sa ating pag-aasawa. Kung tayo po'y may asawa na, hindi tayo pwede pumunta pa sa ibang babae, ibang lalaki. Yan ang kasalanan. Hindi rin tayo pwedeng mamuhay na parang mag-asawa na hindi kayo kasal. Living in, kasalanan po yan. So, kaya mo sa ating pag-aasawa, ayusin natin yan. Kung kayo may asawa na, huwag ka na bumagalat ng iba. At kung kayo nagkasal, kailangan bumalik sa asawa mo. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil po yun po yung kasalanan sa napanagod. Kung tayo may kaibigan na tuturo na maling aral, hindi tayo maaari sumama sa kanila. Kailangan tayo paninindigan sa ating paninindigan sa katotohanan. Dito sa pangalang Juan, ikasyam hanggang ikalabing-1. Ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa ni Kristo ay hindi kinaroroon ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at hindi ng Anak. Kung sa inyo dumating ang sino man na hindi dala ang aral na ito, huwag niyong tanggapin sa inyong bahay kung niyo siyang batiin. Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nakikibahagi sa Kanya masasamang gawa. Hindi tayo pwede sumama. Iba sa pagbigan natin ay nagtuturo naman ng aral. O tayo ay pinag-uusig dahil sa ating pananampalataya. Ito pong sitwasyon ng mga unang Kristiyano, sila'y pinapatay. Sila'y nihahandog sa mga hayop at sila'y pinapanood. Pero sila po ay nanatiling tapat sa Diyos. Mababasa natin. Sa Acts chapter 8, verse 1 to 4, nagkaroon ng pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At yung nagsipakala ay pinangalan ng salita. Hindi na tuminto, kaya lang pala ng palataya. Dahil sila'y pinag-uusig. Siya passion po. Kung babasahin natin ang 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to verse 28, sinasabi sa atin ang lahat ng mga bagay na tinis niya passion po. Pangaling, pag-uusig, tinis niya passion po. Pero sino natili sa pananampalataya? Bilang pamuli, kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit ano pa ang kapayaran no, regardless of consequence. Kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga pag-uusig na dadanasin natin, dahil sa pagpili natin sumunod sa Diyos, ito'y magbibigay sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya. Tayo magkakaroon ng pagtitiis upang tayo po'y maligtas. So Romans chapter 5 verse 3, ito po ang ating mababasa. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatihan sa pagkaalam ng kapigatihan na nagbubunga ng pagtitiis. So tayo malubog, tayo dadaras ng pagbusi dahil sa ating pananampalataya. Lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Maaaring pansamantala, tayo makakaranas ng mga mahirap na bagay, pero eventually, dahil pupunta tayo sa langit. Basahin natin sa verse 28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag at sunod sa Kanya layunin. Kung tayo ano po, may naghihintay sa atin. Ang ating kasalukuyang paghihirap ay hindi ka dapat iambing sa kalulatihan na darating. Kung tayo nahihirapan ngayon, pero meron tayong gantimpala. At hindi natin maitutumbas yun sa namang bagay na dito sa mundo ito. Dito sa Romans 8 verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maiambing sa kalalatiang mahayag sa atin. Ito po ating mensahe sa hapon na ito. Huwag tayong matakot kung tayo pupunta sa sitwasyon na kailangan tayo mag-desisyon alang-alang sa ating pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pahilig. So, kailangan natin sabihin ang kalooban ng